Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Walang katapusan. Thank you po. Magandang araw mga mare, ito na nga yung karugtong ng vlog ko kahapon. At ayan, ito nga pala yung ginawa nilang bodega dito na paglalagyan ng mga materyales. Para naman nga daw umaraw man o umulan, talagang hindi mababasa yung mga gamit. Ito nga at umuwi na rin muna kami para naman nga makapag-isikaso naman kami nung lulutuin naming minuto. At habang busy nga kami dito sa bahay, nagpaalam yung asawa ko na sasaglit daw muna sila dito sa dagat at sinama niya na rin nga yung mama niya tsaka yung mga bata. Kako nga ay maigi para walang istorbo at wala rin pang-abala sa ginagawa namin. At pagkatapos naman nga namin maihanda lahat ng mga gagamiting sangkap, nagpalingas na rin sila ng kahoy dyan at nagumpisa na rin nga magluto. Pinaubaya ko na nga lang pala dito sa kapatid ko yung pagluluto mga mare dahil kapag ka nga ganitong maramihan yung lulutuin, hindi ko talaga kayang tansyahin. Bali 10 kilong baboy lang pala itong lulutuin namin ng pang minuto, pang dagdag lang naman to sa handa dahil nag-order na rin nga ako ng mga pang meriendahe. Ay pakinabang din naman nga rin mga magiinom din sa amin dahil sila nga yung nakatulong ng kapatid ko dyan sa pagluluto nga na ring minuto. Ako, feeling ko talaga mga mare, babalik na naman nga uli yung pagkabatanggenya accent ko kapag ka nga dito na naman ulit kami nakatira. Hindi ko na malaman kung ano bang mga pinaglalagay nitong kapatid ko dyan at disclaimer lang din mga mare, hindi talaga expert sa pagluluto tong kapatid ko. Kaya kung sa tingin nyo iba yung paraan ng pagluluto niya, hayaan nyo na lang, ang importante lamang tiyan pa rin naman yan. Eto na nga mga mare, sa wakas, naluto na rin naman nga itong minudo ng mga mag-iinom. Pumunta na rin nga kami agad dito sa site at inayos na rin nga namin yung mga mesa tsaka itong mga handa. Hiram lang din pala kami sa barangay ng tent at ng mga upuan, kaya pasensya na mga mare kung medyo marumi man tingnan. At habang busy nga kami doon, etong batang maliit naman nga, busy sa pamimitas ng dahon. Kapag ko ba sa batang yan mga mare, bakit tuwang-tuwa yan sa dahon at maya-maya naman nga, etong lupa naman yung napagtripan niya. Ngayon pa nga lang mga mare, nakikinikinit ako na kung ano yung mga paggagawin niya dito kapag nga dito na kami nakatira. Videographer mo. Oo, siya dahil lipit makikita mo puta. Yan na nga yung nagawa nila sa loob ng isang araw mga mare, nakapagporma na sila ng kahoy dyan at ayan nga pala yung magiging kabuuang sukat ng bahay. At maya-maya pa nga, dumating na rin yung ministro o yung pastor namin at inumpisahan nga namin tong selebrasyon na to sa pamamagitan ng isang panalangin. Maraming salamat po Panginoon sa lahat ng blessings at ayan, pagkatapos nga ng panalangin, nagkagulo na at nagkanya-kanya nanganghila ng plato. Maraming salamat nga pala sa lahat ng pumunta at syempre sa inyong mga virtual kumares ko na walang sawang sumusuporta sa amin. Hindi posible ang lahat ng ito kung hindi rin dahil sa suporta nyo, kaya promise ko sa inyo mga mare, patuloy pa rin ako magbibigay inspirasyon sa inyo. Hindi ko pinapakita itong mga achievements na to para magyabang, kundi maging inspirasyon din sa ibang mga nanay dyan na hindi matatapos yung pangarap natin kahit nasa bahay lang tayo. Laki ako sa hirap mga mare, kaya yung mga ganitong achievements sobrang ipagmamalaki ko talaga dahil ito yung bunga ng mga pinaghirapan ko. Hindi ito kayabangan or kung ano pa man, dahil kung titingnan nyo lang to in a positive way, sobrang mai-inspired din talaga kayo. Masyata yun lang muna ulit ang aking update sa inyo, kaya paano mga mare, good night na muna at ayun lang muna ulit for today.